arithmetic sequence. So when we hear about arithmetic, anong pumapasok sa isip natin? Si Rose, anong naiisip? Arithmetic. Anong... Wala. Wala. Ganda talaga sumagot ni Rose. Honest na honest. Ano, wala talaga pumapasok sa isip mo pag naririnig mo yan? Ano yun? Ganon. O sige, sabay ni Rose pumapasok sa isip niya. Ha 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 ha. Bukod sa ha 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 ha. Tingnan mo. Si Ate Rina, anong pumapasok sa isip pag naririnig ang arithmetic? Hehehehe. Given ata given. So ito arithmetic, it's word in relation to mathematics. So parang ano lang siya, pinalalim na word for mathematics and numbers. Tapos itong sequence, ano tong sequence na to? Ito ba yung ano, yung may colorful na beads? Yan ba yon? Sequence? Hindi, ma'am. Sequence. Ay, sequence pala yon. Sequence. Ano yung sequence? Idea lang. Pero ano to, wag kayong mag-alala, Matt, yung lesson natin hindi English Anong naiisip nyo pag naririnig nyo tong sequence, word na sequence? Si Rose? Wala. Wala? Grabe talaga Wala. Oh. Si Ate Rina? Pagkatugma. Oh, wow. Lalim. Pagkatugma. Now, so, ang sequence, ay pagkakasunod-sunod. Ayan. Ang ibig sabihin ng sequence na, ma'am. parin naman, tama yung word na pagka. Sunod. Malapit lang. Sounds like. Pagkakasunod-sunod. So, simply put, ating pasimplihin ito, pagkakasunod-sunod ng mga numbers. Okay, arithmetic sequence. Okay? So, yun lang yun. Huwag kayo masyadong ma-intimidate sa topic. O huwag kayo masyadong, ano kaya yun? O, tumulad na lang kayo kay Rose, natatawanan lang. O, tignan mo, tatawa pa yan. Charot. Okay? So, ito yung sinabi, arithmetic sequence, arithmetic progression, or pag-move, or set or series of numbers. Katulad nitong nakikita nyo sa ibaba, 'di ba? Meron yan, series of numbers, more than one. Pagka sinabi nating arithmetic sequence daw, kailangan merong common difference. Yung difference, 'di ba? Yun yung kung maalala niyo, saan siya related? Is it related sa subtraction or minus or addition? Yung word na difference. Addition. Difference. Second chance. Addition or subtraction? Subtraction yan, ma'am. Difference. Okay. Di ba yung difference is subtraction. Very good. So, yung sagot, kapag meron tayong subtraction na item, ang wari, 10 minus 2 equals 8. Yung sagot dyan, ang tawag difference, di ba? Lahat ng sagot sa isang, sa procedure na subtraction, difference po ang tawag natin. So, ganito, ang arithmetic series of numbers with common difference. So, 10 minus 5, 5. 15 minus 10. 10. 15 minus 10. 10. 15 minus 10. Third chance. 5 pala. 5, ma'am 5 nga. 20 minus 15. 5. Eto. 25 minus 20. Paunahan. 5. Wow, galing ni Rose talaga. Active 30 minus 25. 5. Okay.
Ito, wala nang solve-solve. 5. 5 yan. So, pag arithmetic sequence, lahat yan, yung pattern or pagkakasunod-sunod ng mga numbers, meron silang common difference, which is yung sagot pag sinubtract mo sila. So, 5, 5, 5, 5. Okay, gets po? Tingnan natin yung mga next example. Ito, 220, 230. Ano yung common difference dito? 10. Okay, 10. Tama. 20, 30, plus 10, plus 10, plus 10. Ngayon, kung 10 ito, kung 10 yung common difference niya, ano kaya yung next term, kung dadagdagan pa natin to ng isa pang term or isa pang number, ano kaya dyan? Kung 290. Okay, very good. Paano nyo nakuha yung 290? Nagdagan ng 10. Plus Okay. 10. Plus 10 lang. Ang galing aba. So, para lang makuha natin yung next term, kailangan yung malaman kung ano yung common difference nitong lahat. So, kung alaman niyo na 10. Ngayon, para makuha niyo yung next term, ipa-plus 10 nyo lang siya. Okay? Try natin next. Ito, anong common difference dito? Anong common difference? 10. O, 10 ulit. So, wag na yan, madali masyado. Madali na para kay Rose. Isang tingin lang ni Rose. 10 po yan. O, eto. 100. Okay, 100. Madali lang, di ba? Paano kaya ito? Tingnan natin. Tingnan yung maigi. Anong common difference dito? Tingnan natin dito. 15 minus 12. 3. 3. O, tingnan natin naman ito. 19 minus 15. 4. Okay, ito. 24 minus 9. 5. Okay. 30 minus 24. 6. Okay, ito. 37 minus 7. Pag ganito kaya, mako-consider kaya natin siyang arithmetic sequence or hindi? Hindi ma'am. po. Bakit hindi, Ate Rina? Hindi po kasi siya magkasunod-sunod. Parang gano'n. Ano ba yun? Tama. Okay, hindi kasi sila pare-pareho. Dapat pare-pareho para makonsider nating arithmetic sequence siya. Dapat common difference. Katulad kanina, pare-parehong 10, pare-parehong 20, pare-parehong 5. So, pag hindi sila pare-pareho, hindi natin sila mako-consider. Sige, sagutan natin to. Ito. Ayan, nasa module nyo din to. Actually, pwede nyo siyang i-add doon sa activity na sasagutan niyo. Pero hanggang 5 lang yung nilagay ko rito. Sige, try natin number 1. Pakisagutan nga. Number 1 to 2, si Rose. Number 3 to 4, si Ate Rina. Pasulat na lang yung sagot dyan or pa-type sa chat box natin. So, lalagay nyo dyan S kung siya ay arithmetic sequence, N kung hindi. Number 1, sagot ni Rose. Anong common difference nila, Rose? Bakit sinabi mong S? 2. So, 2 plus 2, 4, 6, 8, 10. Okay, tama. S yan. So, number 5, bakit hindi sila, bakit hindi arithmetic sequence? Hindi sila pareho, ma'am. Tapos, 1. Tapos, 1, Okay. 3. Okay, tama. Sige, very good. Galing. Si Terina. Bakit N? Yung number 3 mo. Yan lang po talaga ako na ano ko mo kasi. 20, ano din? Ay, mali dapat is pala. Anong sagot mo dapat, ate? Ace pala ata, ma'am? Sige nga, try nga natin. Ito, 28 minus 25. 3. 3. Okay. O, 31 minus 28. 3. 3. Okay. Lahat ba 3 din yan? Opo. Yes, Ay. Opo. 3. Tama? So, anong Opo. sagot dito dapat, Ate Rina? Letter Letter S. S.
Okay. Sige, that's okay. Mhm. Sige, ito naman number 4. Bakit N ang sagot mo rito? Hindi po kasi sila magkatugma is 4 minus 5 is hindi po Okay. sila magkaparehas po. Okay, iba-iba. Ito merong 4. Ito merong 2. So, iba-iba. Ay, tama ba? 1 pala to. 1. Sorry. 1. Tapos 1, 2. 2. Tapos 2. Okay, hindi Tapos sila pare-pareho. Kaya letter N. Tama. Ang saya-saya ni Rose, oh. Okay, Ang tama lamig, ma'am. yan. Ay, number 5. Bakit Ang lamig. tama? Tanong ko sa sarili. Mag-jacket ka kaya, Rose? Andiyan ka pa sa labas. Kuha ka mo ng jacket or malong mo dyan. Okay lang, ma'am. Matiis naman. Lalamigin ka. Sanay naman daw siya ng lalamig. Sanay naman daw siya sa, sa malamig. Kasi cold daw si Babes. Sige. Eto, bakit S? Rose, bakit S tong sinagot ko rito? Magkaparehas. S. Pareho naman siya 2, ma'am. Okay, very good. Pare-parehong Ano to. yan, result. So, easy lang. Dali lang, Meron ganitong activity sa module nyo. Ito yon, pwede nyo na siyang sagutan. Tapos, isulat nyo din doon sa worksheet ninyo. Para meron na kayong activity for this module. Sige, clear ko lang to, Next na tayo. Medyo pahirap na ng kaunti lamang. Ito na, meron na tayong mga formula. Ito dapat natin to matandaan throughout this lesson. Ito yung formula para makuha natin yung missing term na gusto nating malaman. A sub n is equals to A sub the first term plus n minus 1 times D. Yung D, yung common difference. Yung N, yun yung number of term. Yung number 1, A sub 1, yun yung first term. And yung N, yun din yung pang ilang term. O, diba? Gets na ni Rose. Gets na yan ni Rose. Kaya na yan ni Rose. Sagutan na ni Rose yung post-test. Ganito yan. Walang nito, ma'am. Kilalanin na lang natin siya. Anong gusto niyong ipangalan sa kanya? Pangalanan natin siya. Formula. Si baby na lang. Baby 1. Baby 1. O, di pa may pangalan pa. O, si baby na lang. Formula of baby. Ito, ginagamit to para malaman natin kung ano yung next term. O, kangwari, di ba? Ano kayang next niyan? 2, 4, 6, 8. Ano yung panglima kaya rito? 10. O 10. Ano kaya yung pang 125th na term? Magbibilang ka ba hanggang 125? Parang naman. Di ba? Malayo Mahirap naman. naman yun. So, ang gagawin natin para makuha natin ito, yung pang 125th, dito na natin papasok itong formula na to. Okay? So, si baby, ginagamit siya para makuha yung pagka gusto nating malaman yung nth term o yung may specific term tayo na gustong kung pang ilang term yung gusto nating malaman. Halimbawa, ito, isosolve natin dito So, A, tas yung letter N, yun yung tinatanong sa atin. So, 125th. O, lalagay natin dyan, maliit lang, 125 equals A sub 1. Ano yung, sabi dito, yung A sub 1 daw ay yung first term. Ano yung first term dito? Yung pinakaunang number. 2, ma'am. Okay, 2. 2. Very good. Tapos, kakopy lang natin, plus, tas parenthesis, tapos letter N. Ano yung letter N ulit natin? So, Ang N natin ay, ayan o, yung 125. Yun yung hinahanap natin, tama? Tapos, minus, ano yung nasa formula? Minus, ano yan? Minus 1. Tama. Kokopyahin nyo lang yung formula. Kumbaga yan na yung
secret recipe. Tapos yung letter D, ano yung D? Sabi yung common difference. Ano yung common difference dito? Parent. Ano yung common Subtract. difference? Number? Tapos subtraction. Ano yung 2? Okay, 2 yung common difference. So, ito dyan. Yan yung magiging formula natin para ma-solve. So, tuloy na natin yung pagsusolve ba? So, A sub 1 to 5 is equals to 2. Tapos, ang gagawin natin, una nating isusolve yung nandito sa loob ng parenthesis. So, 125 minus 1, anong sagot natin? 124. Okay, very good. 124 times 2. Okay, may plus yan na. Okay, tapos ganito, kopyahin ulit natin. 2 plus. Ngayon, kailangan naman natin itong i-multiply itong dalawa. 124 times 2, anong sagot? I will allow you to use calculator. Pag mga may hundreds na, anong sagot natin dyan? 124 times 2. 284. 280. 280. 200. Tawan-tawa siya sa sarili niya. Oh. Nagkalito-lito lang siya. 248. Ma'am. Bakit nakuha yung 248? Una, gamit kayo ng calculator, masasagot na yan. Pero kung gusto niyo manual, ganito lang po. Multiply natin na 2 times 4, 8. 2 times 2, 4. 2 times 1, 2. 248. Kaya po ito nakuha. Kasi minultiply ito. Tapos, A, 1, 2, 5. Tas 2 plus 2, 48. Ano kayang sagot dyan? Ma'am? 2 plus 2, 2 48. plus 250, ma'am. 250. Okay, so ito na yung final answer natin. So, given this series or arithmetic sequence, yung pang 125th na term ay 250. No need to count isa-isa, okay? Getching? Try pa tayo ng iba para mas maalala ninyo. Ito, kamara ito daw yung number ko of followers sa IG. Nung first day, meron akong 5. Second day, meron akong 10. Yan, hanggang 9th day 45 na. Ngayon, gusto kong malaman ang magiging followers ko kapag katapos ng isang buwan. So, day 30, ilan na kaya yung followers ko sa day 30? So, kukunin natin yung 30th term dito sa arithmetic sequence na to. So, paano natin ulit gagawin yon? We have here the formula. So, nalaglag yung mouse ko. Ilalagay natin A. Yung N ay yung pang hinahanap nating term, which is 30. 30. Tama. Ano yung A sa buwan? Yung A1 na yan. Yan yung first term. 5. Ano yung first term natin? 5. Tama. Ang bang. Galing na ni Rosa. Plus, kukopyahin lang natin. Ano ulit yung N? 30, ma'am. Ano ulit yung N? 30. 30, Tama, ma'am. 30. Very good. Minus 1. Kukopyahin lang natin. Ano yung common difference? Yung D. 5. 5. Very good. Ate Rina, nakakasunod po ha. Tapos ganun lang yun. 5 plus, unahin natin nandito. Anong sagot dyan? 30 minus 1. 29. Okay, 29. Tapos, 29. kopyahin lang natin yung 5. Ayan, pwede nyo na itong next natin. Ito naman. So, 830 is equals to 5 plus 29 times 5. Pwede tayo mag-calculator. Wala akong calculator. 29 times 5 is equals to 145. Ngayon, ano nang susunod natin gagawin? Plus. Anong sagot? 150. Okay, very good. So, 150. Babaks ko yung final answer. So, pagka pala ako ay nagka-Instagram, ang 30th, ang
ang follower ko sa 30th day, given this arithmetic sequence, ay magiging 150 followers na. So, ang dami ko na rin sana i-like nila yung picture ko. Okay. So, ito. Try pa tayo next. O, ito, 16th. Nahihirapan ba or nalilito? Anong Medyo gusto kaya niya po to? po, ma'am. Hindi 16? naman. 16, ano kaya ito? 16. Number of likes sa picture ni Ate Rina sa face sa Ate Rina's na number of hearts per day sa DP. O, di ba? O, Ate Rina, paano to? Ano una natin gagawin? Anong gagawin natin? Wait lang po. 18, 20, 26. Pa-follow natin tong formula na nandito. Paano mangyayari pag pinalo natin itong formula na to? Okay? Sige. A, ano ulit yung N? Ano ulit yung N Ano, dyan? ma'am? 16. Okay, good. 16 ba? O, tas pagkokopyahin lang din natin. Ano yung A1? Yung 18 ba yan, ma'am? Or kaya, Tama, 18. Yun yung, always remember, yung A1, yun yung first term. Pinakauna. Tapos, plus, ano ulit yung N? Same lang din. 16. 16. Minus 1. Times, ano 1. yung difference nila? Difference 5. Ay, hindi. 4. Okay, 4. Tama. 18, 19, 20, 21, 22. 4 nga, tama. So, A16 is equals to 16 minus 1, 15 times 4. 15. A16 is equals to 18 plus 15 times 4. 60. Okay, galing. A16 is equals to 18 plus 60. 78. Okay, very good. 78. 78. So, ang 16th term for this arithmetic sequence ay 78. So, 78 hearts ang matatanggap ni Ate Rina sa ika-16th day niya na ipinost yung picture na yon, yung DP niya. Okay, Ate Rina, may naguguluhan ka? Iba tayo nadagdagan? Tayo pa din. Mahina talagang customer ngayon. Ito yung answer ni Rose. Ang hinahanap ay pang 10th term dito. So, ang sagot niya, 57. Ano to? A10, pang 10. Tas 57 yung first. Tama. Plus 10 minus 1. 10 kasi yung difference. 10 ba yung difference nila? Ay, 10. Kasi 10th term yung N. Minus 1. Difference is 7 ba to? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Tama. So, 57, 9 times 7. 57 plus 63. Tama ba yan? 57 plus 63 is equals to 120. O, diba? Magka-calculator pa ako. 57 plus 63. Okay, tama. So, this is correct. Nakuha na ni Rose. Very good. O, pupusuan yan si Rose. Pwede nang pusuan. Ayan, puso. Sana ba yung reacts dito? Yan, puso. For you. Ate Rina, ikaw. Heart, heart. Ate Rina, pasend na lang din sa messenger yung iyo, ha? Okay na yung iyo? Wag na, ma'am. Wag ka sige. Ba't ayaw mo kahiya? Okay lang. Okay lang yun. O sige, ano bang sagot mo? Anong nakuha mong sagot? Tama, ito kay Ate Rina. Ang sagot niya ay, nalito pa ako. O sige, sagutan natin together, Ate Rina. Unmute. Ayan. Paano natin to gagawin, Ate Rina?
is A, ano yung N? AN is 12. Ano nga ulit itong N? 12 po. Bakit 12? Kasi magkakatugma po sila is Okay, Ate Rina, yung N, balikan natin ha. Yung N, yun yung hinahanap natin. So dito, ano yung hinahanap natin? number po. Anong Number pang-ilan? pang Ito, binibilugan ko ate. Anong number to? Pang 8. Tama. So, lalagay natin dyan 8. Remember, yung N, yung dito, yun yung number na hinahanap natin. Kung pang ilan siyang order. So, pang 8. Tapos, ano tong A1? A sub 1. Okay, very good. 3. Tapos, kopyahin natin. Tama. Ano ulit yung N? is 8. Okay, very good, ate. Minus 1. Tapos, ano yung D? Yung D ay yung difference nito, di ba? Naalala mo? Ano yung difference nila? 2. Okay, very good. 2. Tapos, i-copyahin natin. 3 plus, unahin natin nasa loob. Anong sagot dito? 8 minus 1. 8 minus 1, 7. Okay, good. Tapos, times 2. Times yan na. Okay, A8 is equals to 3 plus 7 times 2. 7 times 2, ma'am. Opo. 7 times 2, 14. Okay, good. 14. Tapos, A8 is equals to 3 plus 14. 3 plus 14, 17. Okay. So, ang sagot natin, pang 8th term, dito sa sequence na to ay 17. Okay? Kaya na rin ni Ate Rina yan. Konting ano na lang. Kaya na niya yan. Sige, ma'am. I-push ko lang po, ma'am. Pwede mo to ate i-screenshot para meron kang pwede mo siyang aralin kapag ka nakakalimutan mo. Tsaka ipopost naman natin to sa Facebook, so pwede mo rin siyang balikan. Sa Facebook, I mean sa YouTube. Okay? Next na tayo Okay, yan yung pagkatapos nito, may last formula pa tayo na aaralin. Isa na lang, huwag kayong mag-alala. Medyo madali lang naman to. Tapos na tayo dito. Ito, yung total ba? Ito yung panibagong formula natin na tatandaan. Medyo nakakatakot na siya, no? Kasi may iba't ibang letra na. Malapit na maging alphabet yung inaaral natin. Ito. So, S sub N equals to N over 2 times the quantity of A sub 1 plus A sub N. So, ang lalim. Dumudugo yung ilong ko. So, paano ba yan? Yung kukunin lang natin yung total. Kung yung N, yun pa rin, yun yung number of terms. Yung A sub 1 first term, N, yun yung nth term, same pa din, and D, yun yung difference. So, kinukuha natin to para malaman natin yung total ng lahat-lahat ng mga numbers na nandoon sa arithmetic sequence. Halimbawa, ito na naman tayo para madali lang, di ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Itong formula na to, ginagamit natin kung gusto nating makuha yung sum. Or ang sum, yun yung sagot pag pinag-add natin silang lahat. So, imbis na 2 plus 4, 6. 6 plus 6, 12. 12 plus 8, 20. 20 plus 10, 30. 30 plus 12, 32. 32 plus 14, 46. So, para hindi na natin pagdaanan yung sobrang habang procedure ng pag-a-add isa-isa, pwede natin itong gamitin. Itong
formula na to. Gawa natin ng example. Nagets niyo yung concept? Yung pag inad natin lahat, yun yung sagot. Yun yung gusto nating makatutunan. Paano natin magagawa yun sa ating buhay-buhay? Sige, try na nga muna natin tong madali. O, sige, try natin to. Let's follow pa rin the same formula. O, SN, o yung total ng lahat. Ilan yung yung N, yun yung kung ilan yung terms. So, 4 over 2. Yung A1, yun yung first term. Tama? Yung AN, yun yung pang last term. Last term. Tama? Apa. Okay, Last let's term. see. SN, total S30 is equals to 4 2 times 18 plus 30. 48. 30 plus 18, 48. So, 48 times 2 is equals to 90. galing ni Rosa. 96. Tama? Pareho tayo nakuha. So, i-check natin ha kung tama din yung sagot. Kung mag-check siya dito, 18 plus 22 plus 26 plus 30. Okay, same din siya sa calculator ko. Ay, naka-off cam ba ako? Hindi po, 96 din yung sagot pagka sinama. So, tama din. Tama yung formula. May nagkamali tayo kanina. Mali tayo, ma'am. Yung sa atin po kanina, ma'am. 9 po yung sa atin. Oh, okay. Sige, 9 tignan po. nga natin. Nagkamali pala tayo. Sorry. O, try natin ulit isolve ha. O, S, N, o, S, 9. Tama. 9 divided by 2. A sub 1, 5 plus 45. 4.5 to Bakit kaya? 4.5 plus 50. Mababa pa rin. Tingnan mo, iba na naman yung nakuha natin. 5 plus 45. Diba? Pagka minultiply mo to, 225. So, ito yung sagot. Okay, tama. 4.5 times 50. So, may nagkamali si teacher kanina. 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus 25 plus 30 plus 35 plus 40 plus 45. 225. Tama. Makita niyo sa 225. Yes po, ma'am. Hindi makita sa calcul. So, same. Tama. Ito yung sagot. Try ulit tayo ng isa pa. Ito. Ano yung pang 13th term? Solve natin. So, Esther, sum ng lahat ng... Ano pag ganito? Huwag muna to. Mahirap to eh. Kasi wala kang total. O, kailangan pa natin ulit. Huwag muna to ha. Wala muna. Kangwari hanggang dito lang. So, pag ganito, S4 lang muna tayo. Bale, 1, 2, 3, 4. S4, sum ng 4 terms is equals to, ano yung N? 4. Over, Ay, 3, ma'am. bakit 3? 1, 2, 3, 4. Ito po. Oh.
4 over. Over 2. Okay. Tapos, A1, yun yung first term, which is 3, 3. plus yun yung last term. 9. Okay, ayan. Solve na natin. Yung sum ng 4 terms na yon is equals 4 divided by 2 is equals to 2 times 3 plus 9. 12. Okay, 12. Tapos, S is equals to 2 times 12. 20. 24. Okay, 24 ang sagot. Sige, double check ko with the calculator, ha? 3 plus 5 plus 7 plus 9 is equals to 24 din yung lumabas. So, tama. Okay? Ito, Terina. Nandyan ka pa? Kamusta ka naman, te? Mahirap ba? Susunod lang po, ma'am. Medyo pinalawang na kasi. O, sige. Mag-ano muna tayo, ha? Sagot-sagot ka din, ha? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O, ito, Ate Rina. Try natin sagutan, ha? Rose, help ka din, ha? Tignan natin. Pink naman. Okay po. Paano nga ulit yung formula natin, Rose? Naaalala mo pa ba? Yes, S, ma'am. S. Tapos, 5. Ay, sorry. S, and Okay, tama. Ito yung formula, Rose. Ibang formula ata sinasabi mo, Rose. tapos N1. Okay. Hindi kasi direct na po kasi yung answer yung sa akin. Sige. Ang bilis, ha? Aba, excited magsagot si Rose. O, sige. Bali, Ate Rina, yung N dito, ilan siya dapat ilan yung terms? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 yung maliit na yan. Equals, ito, N. Ano tong N na to? Same din nung 5 over, kukopyahin lang natin, over 2. 5 Tapos kukopyahin lang natin yung parenthesis. Ano tong A1 na to? Yun yung first term Three. dun sa sequence. 3. Tapos kopyahin lang natin, plus. Tapos yung AN, yan yung pang last term naman. Okay? So, 11. Ayan, pag meron na tayong ganyan, mabilis na tayo makakapag-solve. So, S5 equals to 5 over 2, 5 divided by 2 is equals to 2.5. Tapos, 3 plus 11, 13. 14. Ay, hindi pala. 14, ma'am. Nagugutom na si Rose. Tapos, S5 is equals to 2.5 plus times 14. Basta may parenthesis, multiplication yan. 2.5 times 14. 35. 5. Okay? Ako double check ko ulit sa calculator kung tama nakuha natin. 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 is equals to 35. Tama. Okay? Si Rose, kamusta? Natututunan naman? Mahilig ata sa math si Rose, eh. Na. Sige, ipapaano ko sa inyo tong isa, tapos ipapa-assignment ko na lang yung sa post-test. Pa-check nyo na lang sa akin, tapos pakita nyo yung solution. Yung remaining time natin, mag-practice na lang tayo. Practice pa more. Meron kasi kayong mga ma-encounter dyan na question katulad nito. Wala namang pang 10th term, pero, wala pa tayong pang 10th term, pero pinapakuha na yung sum. So, paano pag ganyan? Gagamitin natin yung formula kanina. Pag-pray nyo din si Teacher Judith at masakit daw ang likod niya. Diba meron si Teacher Judith, meron siyang polio. So ngayon mas malamig ang panahon at saka nagkasakit din siya ng nagka-COVID ata si Teacher Judith din.
Sige, tignan na natin to. Huwag to masyadong malalaki yung numbers. So, tayo. So, ito, para makuha natin yung sum, kailangan muna natin kunin yung 10th term. Kasi, paano natin malalaman? Di natin alam yung 10th term or yung last term, di ba? Kailangan natin yun para sa formula. So, una natin gagawin, yung pinakaunang formula pinag-aralan natin, gagamitin muna natin para malaman natin yung 10th term. So, yung 10th term yung hinahanap natin is equals A1, yung first, nagigets po, nakakasunod, plus N ulit, 10, minus 1, plus the common difference, which is 2. Bakit 2? Kasi 3, 2. Diba? 2, 2 yung difference nila. So, solve na natin to. Yung pang 10th term, 3 plus 9 times 2. Tapos, A10 is equals to 3 plus 18. A sub 10 is equals to 3 plus 18 is equals to 21. So, ang pang 10th term natin ay 21. After natin makuha yung pang 10th term, kapag tinanong pa rin sa atin yung sum or yung total ng lahat ng terms, ito naman yung gagamitin natin formula. Medyo may hirap-hirap na to pero kayang-kaya natin to, di ba? O, tingnan natin. Bakit 10? Kasi 10 lahat ng terms given na na-solve na natin to. Equals 10 over 2. Pag may question ha. Tapos ano yung A1 natin? First term, which is number? Okay. Plus AN kasi ito ay yung last term which is yung na-solve natin kanina, 21. So S sub 10 is equals to 5 times 3 plus 21, 24. S10 is equals to 5 times 24. Anong sagot dyan? 5 times 24 is equals to 120. Okay? So, pagka ito yung tinanong sa atin yung pang 10th term, tapos pinasum lahat nung total pag inad itong arithmetic sequence na to, ang magiging sagot ay 120. Kaya o mahirap na? Kaya pa kumakapit? Si Ate Rina, kumakapit pa? Lapit ng bumagsak, ma'am. Di bali, pwede mo namang balikan itong video na to pag magsasagot ka. Tapos, ito, anuhan lang natin na merong mga ganitong questions kasi sa post-test ninyo. Last 3 questions na to, isa-isahin lang natin, ha? O, ito, word question sila. Tapos, nilagay ko na lang yung formula dyan para hindi kayo mahirapan. Sabi dito, 12 term in a sequence if the first term is 5 and the common difference is 5. So, paano kaya natin masosolve yan? So, unang gagawin natin, basahin natin yung question and then intindihin natin ano ba yung gusto niyang ipahanap sa atin. So, sabi dito, first term daw ay 5. Pinaka-first term. Tapos, ang gusto niyang mahanap yung pang 12. So, magbibilang pa tayo dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, gusto nating malaman ano yung nandito sa pang 12. Tama? Tapos, ang common difference daw ay 5. So, dapat 5. So, 5 plus 5, 10 plus 5, 15, 20. Tama? Parang nagsiskip counting na lang tayo. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. So, ang pinaka-12 term ay 60. Ngayon, paano natin to makukuha kung gagamit tayo ng formula? Anong formula yung gagamitin natin? Ito or first or ito? This one or this one?
Itong ikalawa, tama? So, try lang natin kung makakakuha rin tayo ng 60 pag ginamit yung formula na yan. So, ang AN natin, o A12. 12 kasi yung hinahanap nating formula. Tapos A1, yun yung first term, which is 5. Plus, N ulit, 12 minus 1. Tapos yung difference is 5. Okay? Tapos A12 is equals to 5 plus 11 times 5. A12 is equals to 5 plus 55. Plus A12 is equals to 5 plus 55, 60. Okay, pareho nakuha. Pareho. 60 rito, 60 rin to. So, ibig sabihin, gumagana talaga tong formula na to. Kahit hindi na tayo mag-long method. Okay, next ulit. Ito, second to the last question. Ito naman, paano kaya natin to sasagutan? Kukunin daw natin yung sum. Total nitong apat na terms na to. Anong formula yung gagamitin natin? Ay, yung S. Tama, kasi sum. Ayan, yung palatandaan ninyo. Ito yung gagamitin natin. So, excuse me. Try na natin, ha? Anong color? Blue naman ang color. Para happy. Paano to? S. S, ano yung N natin? Ilan sila? 1, 2, 3, 4. Equals, same, 4 over 2. Ano yung first term? A1, 46. Plus, last number, 79. The same as 4, 2 times 46 plus 79. Oh, pwede mag-calculator, ha? Kasi nagka-calculator ako eh. 46 plus 79 equals 125. Ito, anong sagot dito? 2 times 125. O, madali lang yan. 50. Okay, very good. 250. So, ang sum niyan ay 250. So, pag chinek natin, 46 plus 57 plus 68 plus 79, dapat ang sagot dyan ay 250. Okay, 250 rin yung lumabas sa aking calculator. So, tama. Okay, check. Pareho, pareho. Naisip ko, sabi ko, mas madali pa nga ito gamitin. Yung i-add mo na lang. Pero, this will work kapag ka sobrang dami ng terms. Like, mga 10 terms yan. Magtsatsaga ka bang i-add isa-isa yan. O, ito, last item. Bago tayo mag-uwian. Pang last but not the least. Sinong may gustong mag-try? Parang si Rose gusto mag-try. Si Rose muna magta-try, napapaos na ako, Rose. May concert pa ako mamaya. Pwede ka ba mag-annotate? Kaya? Or mahirapan ka? Ate Rina, pwede ka rin magsagot sa paper mo, ha? Oh, pakaganda ng sulat ni Rose. Pwede kong ipa-print yan, itabi sa pagtulog ko. Ang sagot mo, Rose? Okay, good. Tama, very good. Galing. Tama yung sagot mo, 50. Ngayon, Rose, explain mo naman sa amin ni Ate Rina bakit yan yung nakuha mong sagot. Simulan mo rito. Simulan mo sa pagbabasa ng tanong.
For finishing a certain job, it will after 10,000 for the first day, 20,000 in the second day, 30,000 for third, third, and so on. How much will it earn in 5 days? Rose, 10 pesos lang yan ha, hindi yan 10,000 ha. Ay, sorry. Si Rose, pinapayaman si Pepe talaga oh. 10 pesos, 20, and 30 pesos lang yan. Nagutom na po. O sige. O, ano daw tinatanong Rose? Ano yung fifth day niya na earn? Okay, kung aabot ba kung magkano yung kita niya, no? Sa 5th day. Okay, anong formula yung ginamit mo? Yung AN, Okay, ito yung pinili daw ni Rose. Okay, saan ka nagsimula? Dito ka nagsimula, di ba? Paano yan, Rose? Nang una, 8 plus 8. Bakit 5 yung nilagay mo rito? Kasi yung hinahanap na is 5 days po siya nakatapos. Okay. Ito, ano tong 10 na to? Yung first term niya po, yung first day po niya, yung first term niya. Okay, good. Ito, ano to? Yan po yung sa difference. Okay. Ayun isa yung 5, yung 5th day. Okay, the same lang dito, no? Ito, ano to? Saan mo naman to nakuha? Yung difference po niya ma'am, yung 10, 10, Ano mo nakuha yan ito? Paano mo nakuha itong 10? yung difference niya po ma'am, yung mga 10, 20. Okay, anong operation ang ginamit mo? Addition, subtraction? Subtraction. Okay, very good. So, sinubtract mo lang. So, 10 ang sagot. Very good. Sunod, tingnan natin dito sa next line. Ano nang ginawa mo? Kinapi mo lang yung 10. Tapos, Yung I minus 1 Okay, so ginawa mo yung operation dito. 5 minus 1, sinagutan mo 10. Tapos, pagkatapos no, nandito ka na. Minultiply, tama? Minultiply mo kaya siya naging 40. Tapos 10. Tapos nag-proceed na si Rosa. Anong ginawa mo rito? Pagkatapos mo i-multiply. plus po, subtraction. Ay, subtraction, addition po ma'am, may 10 plus 40. Okay, very good. Sige, tama. Good job, Rose. Ang galing ni Rose. Ate Rina, ikaw, may question ka, Ate Rina? Saan ka nalilito? Wala naman po, ma'am. Kay Rose ka na lang magtanong, ah. I-review ko na lang to ulit. Sige, no problem. After nito, i-edit ko lang ng kaunti yung video natin. Aalisin ko yung mga patay na moments. Tapos, isi-send ko na for uploading para pwede nyo na siyang balikan. Ngayon, papa-assignment ko na sa inyo yung mga hindi nyo natapos, pati yung post-test, tapos ipa-check nyo sa akin. Please show your solution, okay? Tapos ito, I think it will help na kopyahin nyo na tong formula na to or screenshot nyo na itong dalawa. Ang gulo ma'am. Itong dalawa. Ayan. Pwede nyo na siyang kopyahin or screenshot para po sa pag nagsagot kayo, dyan na lang kayo dumepende. Ngayon, I will allow you to use calculator for this module kasi in real life, gumagamit naman talaga tayong calculator. Pero as much as you can, kung mababa pa naman yung mga numbers, wag nyo na i-calculate.